Alright, so magandang good morning sa inyo. Pag-usapan natin saglit din, etong si Bato de la Rosa. So, etong statement dito ni Senator Bato de la Rosa, no, sa kanyang re-election. Sabi niya, yung bigla daw pong pag-angat nila ni Bongo sa ranking. Bakit? Dati naman ang angat si Bongo Siya lang naman yung naiiwan Tapos humabol lang di ba? Sabi niya, yung biglang pag-angat namin sa ranking, kami ni Senator Bongo, it came with a heavy cost. At ang cost na yun ay yung kalayaan daw po ni dating Pangulong Duterte. Na ngayon, nakakulong doon sa The Hague. Susunod siya. Diba? Tsaka si Bongo, dalawa sila. Follow the leader. Maliwanag lang po ang ibig sabihin nito, hindi po sila nanalo, hindi po siya nanalo dahil po sa kanyang mga nagawa. Meron nga ba kasi talagang nagawa si Bato? Diba? Panay lang siyang lalabanan ko ang druga. Labanan ng druga. Tapos sa mga kapulisan natin, lagi nakakahuli doon pa mismo sa Davao. Diba? Oh. Peace and order. Pagka merong ginagawa yung mga rebelde, hindi mo naman makita si Bato de la Rosa. Wala man lang mga statement. Diba? Wala man lamang appearance. Puro puro ngaw-ngaw. Tapos ngayon, ang totoo naman ang nagpanalo diyan Sabi nga sa inyo mali po talaga yung pagka-aresto kay Duterte noon. Ano yan wrong timing yun. Tama na inaresto yon pero hindi sana noon. Hindi sana nung March 11. Diba? Dapat March 12. Hindi. Dapat po ngayong araw na to, pagkatapos ng eleksyon. Alam niyo kung nangyaring ganun yon, ngayong araw na to inaresto? Nako, sigurado ko landslide po ang alyansa. Kahit na mag-endorso pa ang Iglesia ni Cristo, actually napilitan na lang yan sila kasi hindi talaga nila ginagawa ang mag-endorso ng midterm election Napilitan na lang sila para masigurado na makokontrol nila ang Marcos administration. Di ba? Dahil lang kay Duterte. Tapos, eto na nga, na-endorso na sina Bato, kaya nagsipanalo para masiguro na yun nga, yung control sa gobyerno. Pero etong pagkapanalo nila Bato de la Rosa rin, kung wala man din ang tulong ng iba, wala, hindi dahil po ito sa nagawa. Nasa laylayan to dati si Bato de la Rosa. Umangat lang talaga sila dahil maganda rin ang strategy niya na direkta talaga ang sagot niya sa issue. Kasi importante yun sagutin mo yung issue. Diba? Hindi katulad dun sa ibang kandidato ng alyansa, like, Abalos, sa team ni Abalos, I'm really disappointed dun sa kanyang campaign team, kung sino nagmamanage nun. Hindi tama yung masyadong passive. Diba? Yung masyadong tahimik. Ang layo ng sagot sa issue. Dapat nakatutok ka dun sa issue, yun ang sinasagot. Hindi yung play safe. Ayun, safe tuloy siya ngayon, natalo. Ay nako, sayang. Magaling pa naman sana, okay pa naman sana. Tsaka siya yung talagang in-effort ni PBBM na talagang maipanalo. Nag-vlog pa yung Pangulo. Diba? Ay nako. Ngayon, ano yun, sabi ni Rego Adventure, talaga lang na pinapakita ng admin nito, hindi nila control ang ICC or Interpol. Kung di sana naglabas ang panahon ng eleksyon, abay landslide talaga. Correct. Pero pwedeng i-delay po kasi ng Pangulo yun. Yung pag-aresto, it can be delayed. It can be delayed po. Yun. Diba? So, eto pa ngayon. Sabi ng pamangkin ni Digong, a colleague sent me this link with a question of why people would vote for someone detained at The Hague and charged with crimes against humanity. Kaulaw. Diba? Alam nyo kasi, ang paniniwala kasi, napaniwala po kasi nito ni Bato de la Rosa na, na pag sila ay naiboto uli, o kaya naman sa kanilang lahat ng Duterte, sila yung may kakayanan na maipauwi si Duterte rito. Yun. Kaya it's a heavy burden for Bato de la Rosa as well
na mapauwi dito si Digong. Ang tanong na lang po dito paano? Pati siya kasi papasok. Ngayon, kung ito po ipapa-aresto, perfect timing na po ngayon, tapos na ang halalan. 'Di ba? No, pwede nang ipa-aresto si Bato de la Rosa. No. Yan. Ano bang nasa batas natin? Hindi sila may immunity sila, 'di ba? Kapag doon sa mga privilege speech na sinasabi nila, doon sa mga committee hearings, at saka while the Congress is in session. With the exemption kung ang parusa po sa bintang sa akusasyon sa kanila ay 6 na taon ang parusa pataas. Ano ho ba akusasyon sa kanya? 'Di ba? Meron tayong IHL, yun pong ICC, kinikilala pa rin kahit kumalas na tayo sa ICC, to tell you frankly, mga kapatid. Kinikilala pa rin ng Pilipinas ang bisa ng Rome Statute ng ICC. Dahil doon po sa international humanitarian law natin, ang nakalagay doon ay ang relevant government authority. Chapter 17 yata yun. The relevant government authority, which is like the DOJ, sabi, may dispense with, di ba? The investigation being conducted ng international body like the ICC. Ibig sabihin, maaaring magpaubaya sa ginagawa nilang investigation. We don't need to conduct our own investigation na ginawa ng panahon ni Duterte. Tapos hindi sila pinaniwalaan ng ICC. Di ba? Nag-investigate sila, nag-request suspend nyo. Pinagbigyan i-suspend yung investigation ng ICC. Nag-investigate sila, sinubmit nila 204 cases. Ongoing pa yung kay Kian de los Santos. Hindi sila pinagbigyan. Di ba? Sabi ni Vine, Sir JDB, pagka na-proclaim na si Bato, pwede pa ba siyang hulihin? Yun nga po yung pinaliliwanag ko. If the Congress is in session, hindi po sila pwedeng arestuhin ng basta-basta. Maliban na lamang kung ang kaso sa kanila ay may parusang 6 na taong pagkabilanggo pataas. So ano po ba ang parusa? Hindi ba 30 years sa crimes against humanity? At sinasabi ko nga, kahit wala silang kaso sa Pilipinas, dahil kinikilala natin sa bisa ng IHL, kinikilala po ng Pilipinas ang kapangyarihan ng ICC sa kanila. Dahil ni-retain ng ICC under ng Article 127 ang kanilang jurisdiction sa mga kasong na iniimbestigahan na nila bago pa maging opisyal ang pagkalas natin. Hindi nagpapabudol ang Rome Statute. Kaya po nilagay yun sa provision, and then ito sina PBBM, ni-ratify nila yan. Di ba? Noong 2011. Tignan natin kung anong gagawin nito. Malamang ho ang may bago na palang statement si Bato, di ko nakopya kanina, hindi ko Ang sabi ni Bato de la Rosa ngayon, napansin ko lang po, kung siguro nabasa nyo rin, ay ang nakalagay na ngayon sinasabi niya, mag-focus daw siya sa peace and order. Yung mga laban sa NPA, yung mga ganon. Peace and order, laban na gira kontra druga, yan. Tapos, tawag dyan yung, ano pa ba yung ibang, basta gano'n na yung gagawin niya eh. Wala na po yung para pauwiin dito si Duterte. Sabi ko nga, kapalang mukha nito. Bakit inalis na si Duterte sa kanyang, tawag dito, planong gagawin ngayon sa Senado. Diba? And sabi ni, Onishi Japanese, English, and Filipino Communication Skills Tutorials. Maba ng apelido mo, kaya sila nagsenador para sa isang kriminal, hindi para sa Pilipinas. Perfect. Diba? Very well said. Shout out kay Onishi. Totoo po yan. Yan naman ang dahilan kung ba't sila nagsenador. Yung Duterte. And besides,
ginagamit din naman nila siyempre si Digong para sa kanilang mga pangarap. Kaya lang, wala yung pangarap nanatili pong yung pong pangarap nila walang nauwi sa sa bangungot. Sabi ni Vine, nako, baliktad po lahat 'yan, manggugulo lang 'yan. 'Di ba? Wala. Diyos ko, ganun lang naman ang magagawa nila good job yan, pinapasok ni HMR. Diba? Yan o, SMR. Sir JDB, ba't po ang tahimik ni Robin ngayon? Sumama rin kaya ang loob niya dahil dinala ng PDP? Hindi po. Hindi po sumama ang loob ni Robin Padilla, namamasyal po siya. Puntahan niyo ang kanyang Facebook account. Kasama niya yung mga anak ba niya, apo niya, na andun sila sa sa templo ni Sadik. Mapangalan noon. Basta nandun sila namamasyal. Nasa ibang bansa po si Robin Padilla. Okay? Hindi po siya tahimik. Nagbabakasyon lang, nagpapahinga dahil nga naman stressful, 'di ba? Siya yung sinisisi ng partido nila Nag-endorse ng IMI, 'di ba? Inuurat-urat siya ng mga opisyales. Okay, iwan na muna natin to. Tignan natin kung ano ang gagawin nito para sa kalayaan daw po ni Digong. Kung magpapasa siya ng panukalang batas, tignan natin kung papatulan because ganito pag nagpasa ng panukalang batas, it is simply to urge the president na na himukin ninyo kasi they will put the burden onto the president's office na iuwi ninyo dito si Tatay Digong kung nanalo yung Duterte. Kaso Duterte ang nanalo di ba? Tapos pipilit nila na iuwi dito. Ano yun? Pubunutin ng presidente natin si Digong doon. Tatakutin natin ang ICC, nagigirahin. Even him, hindi niya po alam kung paano gagawin. They would somehow talk things that are impossible to be realized. 'Di ba? Para panguuto sa madaling salita para sa mga kababayan natin, ng mga sumasampalataya sa kanilang kakayanan. Tapos ang huli, ang sisi na naman, mga kababayan, hindi po inaprobahan, hindi pinatulan ng mga kasama ko sa Senate. Tapos doon sa Congress, kontrolado ni Martin Romualdez. Hindi po nila pinapansin yung panukala ko. Kailangan po maging tayong presidente. Ayos. Para po magawa natin yan. Mapauwi po natin si Tatay Digong. Pag naging presidente si Bato, hindi niya po magagawa yun. Girahin mo the Netherlands. Nako. Yung maging presidente, imposible na di ba?